No, awayan na po ng mga DDS, mga kababayan. Banat Bay versus Maharlika. Oh, topic. Pakitaan ng tarugo. Pakitaan ng tarugo ng dating Pangulo. Oh, ha? Di ba? Oh. Dito muna tayo kay Banat. VP Sara Duterte, ayan, nung sinabi niya. Ayan, nagagalit na. Di ba? Kasi po, nako, pansin ko ho dito mga kababayan, yung hindi po normal sa Pilipinas at sa mga Pilipino, gusto niya lang pagmukaing normal para lang po maipagtanggol ang dating Pangulo. Di ba? Para lang ho maipagtanggol ang Pangulo, ang dating Pangulo. Pakinggan nyo ho si Banat Bay, mga bossing, ha? Ibubunyag mo lahat. Sisiraan mo yung mga tao na kapaligid. Awayan niya ng girlfriend. O, awayan. Awaya, madami. Gusto nilang pagmukain na okay lang, madaming girlfriend. Di ba? Para naman pong wala ng pagrespeto sa mga kababayan nating kababaihan yun. Sabay-sabay. No? Awayan ng mga girlfriend. Game! Sino nagsabi? Ako ba? Hindi. Si VP Sara Duterte. Ayan, nung sinabi niya. Oh, ayan. Nasaan na si Maharlika? Nahanap si Maharlika. Nagagalit na din po ata ang vice-presidente kay Maharlika. Oh. Ito si Maharlika. Ano yung sinabi ni Maharlika? Ano yung kinontent? Si VP Sara na nagsabi. Yung edits daw. Yung edits daw. Di ba? Pinapakita daw ni Alpotera yung mga edits daw. Sabi. Di ba ay maganda yan. Itim siguro ang gold tab ni Duterte. Tuloy. Meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Kasi yan yung tinatago noon pa. May awayan talaga ang mga girlfriend. Tinatago pa. O di ba? Biruin mo. Ay, tago na lang natin. Wag natin paalata sa mamamayang Pilipino. May baho din pala. Bakit hindi ko sasabihin baho yun, mga bossing? Normal po ba sa mamamayang Pilipino? Yung pagsabay-sabayin po yung girlfriend? Yung magkakasama? Yung mga girlfriend? Hindi ho. Mga bossing. Miski po ikaw lumabas ng bansang Pilipinas, hindi po normal. Yung madaming jowa. Tago na lang daw. Diba? Kaya nagagalit sila kay Maharlika. Kasi ibinun niya, oy si Mityan nandito oh. Tagal mo nawala ah. Kadiri talaga yung pamilya na yan. Maraming eskandalo. Diyos ko, magulo kayo mga Duterte. O, tuloy. Lintik itong daldal ni Maharlikan. Na-broadcast tuloy. Na-broadcast tuloy yung pinagtatatago nila o yung tinatago nila. Pinagtatawanan lang sila ng original na asawa. Sabi ni R.R. Walk. Yes. May awayan. Alam nyo kung bakit itinatago ito? Kung bakit hindi siya pinag-uusapan? Kung bakit tabu? Although alam naman ng mga taga-Davao yan. Kasi may tatamaan. Alam na pala ng mga taga Davao. So normal na po sa mga taga Davao yung madaming mga girlfriend. Ano po? Para po sa atin mga bossing, tayo po, lalo na Katoliko, ano po ang utos? Huwag mangangalunya. No? Isa-isa lang. Maging tapat ka doon sa isa. At kapag ka natagpuan mo na yung talagang isa na yon, pakasalan mo. Di ba? Parang sa kanila, girlfriend lang. No, para sabay-sabay. Para lahat kayo, girlfriend lang. Sino? Si Kitty. Yung nagsalita na si Kitty, kita ninyo? Ano ba sinabi ni Kitty? Wake and bake? Nung nagsalita, sabi ni Ma'am Nancy Yu, hi Mark, live ba? Opo, live tayo. Nung nagsalita na si Kitty, ano daw? Wake and bake. Sabi, Muslim style daw na maraming kabit. Muslim ba sila? Hindi ko alam. Naawa ako doon sa bata eh. Kasi hindi na dapat siyang pinag-uusapan. Kasi involved yung nanay niya.
ikaw, may mga ganito kasi yan eh. May mga pagkakataon na yung mga anak hindi pa tanggap o hindi pa siya hindi tatanggap eh. Yung tanggap na pero nasasaktan pa. Kasi nanay niya yun eh. Buong akala natin mga bossing, buong akala natin Hanilet at Duterte lang, Ito palang mga ito, alam na pala nila. Kumbaga, magkalabuan na, matagal na magkalabo. Kaya pala hindi sumama si Hanilet agad-agad doon sa, ano tawag dito? Doon sa The Hague. Wala daw passport. Sabi, di ba, Romeo Puentes, in-check mga Duterte. Bata, hindi na bata si Kitty. Pwede nang gawan ng bata yun eh. Di ba? Understandable yun. Sa madaling salita, diretso na natin, ha? Yung nanay ni BP Sara Duterte, si Ma'am Elizabeth, at lahat ng girlfriend, yung mga girlfriend, nag-aaway. Sino yung mga girlfriend? Si Hanilet, si Ma'am Jess, at yung iba pa. Ang dami! Grabe, normal sa kanila, Kawawa mga kababaihan dito. Sabi ni Jeff Jabar, syempre may ipi na si Hanile. Aba, pwede kung single na daw si dating Pangulong Duterte, pwede nga, pwede. Kaya iba yung akap nung si Jeff Jabar ho ang may sabi niyan, ha? Sabi ni Linda Amor, agoy! Sabi ni Ma'am Princess Paris, iba-ibang putahe kasi at may flavor of the month ang gusto ni Digong. Ibang klase. Nag-aaway. Ako ba nagsabi? Hindi. Si BP Sara Duterte. At matagal na yan. Matagal na. Bakit kaya sa Matagal na daw ho. Sabi ni Mark Lopez, tumitindig pa ba ang putin ni Tatay Diggs at pinag-aawayan pa rin ng mga girlfriend? Baka makapal ang bulsa. Ano po? Baka makapal ang bulsa. Kaya pinag-aagawan ng mga girlfriend. Salamat po sa inyong super sticker, Mark Lopez. yung nag-aaway? Kasi nagseselosan. Ibig sabihin mga kababayan, hindi pwede ito doon sa style ng ng Muslim. Kasi bago ka makakuha ng pangalawa, kailangan magpaalam ka pa din kung papayagan ka nung una. Pero kung may mga ganyang pagsiselos mga kababayan, ibig sabihin labag sa kalooban nung isa't isa na magkaroon ng ibang girlfriend. Di ba? Pambabasto sa babae yan, ganyan. Ako ba nagsabi? Hindi. Si BP Sara. So anong ibig sabihin? Pag may awayan, may siraan. Pag may siraan, magulo. Pero tumahimik. Kaya ang gulo-gulo nila, gusto itago sa taong bayan yung kaguluhan na nangyayari ho sa kanila. Po silang lahat. Dahil alam naman natin, public si Pangulong Duterte. Itago na lang sa mamamayang Pilipino. Yun yung gusto nila. Lahat sila nanahimik. Kaya nga pansinin niyo, alam ng lahat ng tao ito sa Davao. May alitan. Ano yun? Parang gusto nilang sabihin, immoral yung mga tao sa Davao. Hinahayaan lang na gano'n. Binoto pa! Kahit karton lang. Ano po? Sa ibang mga lugar, sa ibang lungsod mga kababayan, pag naalaman, nako, yang si ganito, yang si mayor, nangangalon niya. Hindi na po iboboto ng ibang tao Sa Davao, ibig sabihin, konsintihan yung gano'n. Apat-apat ang girlfriend, Tapos nagkakaselosan, ibig sabihin, labag sa isa't isa na madami sila. Kung style naman ho ng Muslim, dapat nagkakaintindihan yung dalawa at pinayagan ng unang asawa. Di ba? Even with the family of Ma'am Elizabeth, kasama sila hirap na hirap ipaliwanag,